Hindi kita gusto. Alam mo yan. May diing sabi ni Veronica kay Greg. Si Greg Carillo ang nag-iisang tagapagmana ng mag-asawang Halia at Rafael Carillo. I know, pero natuturuan ng puso, Veronica. Alam kong darating ang araw na mamahalin mo rin ako. Mahinahong sabi ni Greg. Hindi natuturuan ng puso, Greg. Dahil pinilit niyo lang ako. Pinilit niyo akong pakasalan ka kahit hindi ko gusto. Kaya wag kang umasa na mamahalin kita tulad ng inaasahan mo. May diing sabi ni Veronica. Napabuntong hininga na lang si Greg. Nakatingin sa papalayong asawa niya. Hinayaan ni Greg na umalis ang asawa niya sa kanilang bahay. Kahit saan naman ito magpunta may nakabantay naman dito ng mga tauhan niya para safe itong palagi. Bakit kasi hindi ka nilang makipag-divorce sa kanya kung hindi ka naman pala niya mahal? Anya ng kaibigan niya. Nasa isang bar sila dahil nagaya siya. Hindi ko kayang mawala siya, bro. Pag in love ka nga naman kahit nasasaktan ka na, nagtitiis ka pa rin. Palibhasa may asawa ka na, kaya nasasabi mo yan. Pero kung wala kang asawa, ewan ko na lang kung gagawin mo rin ang sinasabi mo sa akin ngayon. Ani Greg kay Kalex. Baka malasing ka na niyan ha? Don't worry, okay lang ako. Nagtagal pa ng ilang oras ang dalawa sa bar bago sila nagpaalam sa isa't isa. Medyo lasing na si Greg nang dumating sa bahay nila. Wala nang tao sa sala. Kahit ang mga katulong ay tulog na rin. Pagdating niya sa kanilang kwarto ay malinis ang higaan at walang bakas na merong humiga doon. Mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya nang madapo ang kanyang tingin sa frame na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Makikita doon kung gaano siyang kasaya nang ikasal siya kay Veronica. Pero si Veronica, kahit na nakangiti ito, kitang-kita sa mga mata niya ang sobrang sakit at lungkot. Hindi niya lang to pinapahalata. Ano bang meron siya na hanggang ngayon hindi mo pa rin siya makalimutan? Tanong niya sa kanyang asawa na nasa frame. Alam mo ba kung gaano kitang kamahal? Handa akong gawin ng lahat maging masaya ka lang. Kahit sobrang sakit na, kaya kong tiisin. Kahit pang kalayaan mo ibibigay ko sa'yo. Kung hihilingin mo. Kahit na alam kong maaari ka nang mawala sa akin. Mahinang ani ni Greg habang haplos ang pisngi ng asawa niya sa larawan. Mula sa likod ng pinto, ay dinig ni Veronica ang sinabi ng asawa. Tumulo ang mga luha niya nang hindi niya alam kung ano bang dahilan. Kinabukasan ay hindi naabutan pa ni Veronica ang asawa niya. Nag-iwan na lang to ng note na papasok na siya at may pagkain na siyang nakahanda sa mesa. Ma'am, ang swerte-swerte mo naman po kay sir. Dahil hindi lang siya mabait, mahal na mahal ka pa niya ng sobra. Wala sa sariling sabi ng katulong kay Veronica habang naghahanda ito ng pagkain niya. Pwede ba? Yung trabaho mo nga tupagin mo. Huwag yung buhay naming mag-asawa. Naiinis na sabi ni Veronica sa katulong. Nahihiya namang nagyuko ng uli si Soledad. Sorry ma'am, hindi na po mauulit. Ani nito. Napabuntong hininga na lang si Veronica bago nag-umpisa ng kumain. Kumain na ba siya? Tanong ni Greg sa katulong na pinabantay niya kay Veronica. Yes sir, malapit na nga niyang maubos ang niluto mo sa kanya. Mabuti naman kung ganon. O sige na manang, pakialagaan nilang po ang asawa ko. Huwag mo na lang din po siyang kulitin para hindi kanya mapagalitan. Anya, tumangulang ang katulong kahit hindi naman kita ng amo niya ang pagtango niya rito. Matapos patayin ng tawag, ay napangiti ng tipid si Greg. Hindi niya kasi akalain na kakainin ni Veronica ang niluto niya. Matapos magbihis ni Veronica, ay umalis na kagad siya. Dadalawin niya kasi ang magulang niya. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakauwi sa kanila. Pagdating niya sa kanila, ay pinagalitan kagad siya ng kanyang ina't ama. Veronica, hindi ka na bata para pagsabihan pa namin. Nasa tamang edad ka na. Marunong ka nang mag-isip at umintindi. Mama naman, namiss ko lang kayo rito kaya ako pumunta dito.
Hindi ako nagpunta dito para pagalitan mo lang, okay? Gusto kong dumito muna dahil wala naman akong gagawin sa bahay. Nakakaumay kaya yung palagi na lang nakaupo. Bakit hindi mo na lang libangin ang sarili mo sa mall? Mag-shopping ka. Ma, hindi ko yun pera. Sa asawa ko yun. At kahit sa akin pa yun, hindi pwedeng basta na lang akong gumastos. Nag-iisip pa rin naman ako kahit papano, no? Anya. Abay, sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Sinasabi ko lang yung totoo. Palibhasa kasi ni-spoil kayo ni Greg ng gusto kaya kayo ganyan. Hindi kami ini-spoil ng asawa mo, Nika. Sadyang mabait lang ang asawa mo. Hindi katulad ng Jade na puro hangin lang ang alam. Habang wala namang binatbat kay Greg. Kung iyon ang nakatuluyan mo, sa tingin mo ba, buhay prinsesa ka ngayon? Anya ng kanyang ina. Ma, please, huwag mo nang ipaalala sa akin na pinilit niyo lang ako na magpakasal kay Greg. Sinunod ko kayo dahil mahal ko kayo. Pero ano bang magagawa ko? Hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Jade. At habang sinisiraan niyo siya lalo lang na tumitibay ang pagmamahal ko sa kanya. Ani Nika sa kanyang ina. Agad na patahimik si Grace dahil sa sinabi ng anak niya. Patawarin mo kami kung nagkamali man kami na ipilit ka namin para maikasal kay Greg. Pero alam mo naman na para sa iyo ang ginagawa namin. Dahil ayaw na naming makita na nahihirapan ka. Pero kung hindi ka naman na masaya kasama siya, wala na kaming magagawa kung hindi ang utusan si Greg na hiwalayan ka na. Pinahid ni Greg sang luha sa kanyang mga mata at ngumiti ng matamis sa kanyang anak. Mahal na mahal ka namin, Nika. Kaya kung saan ka masaya, hahayaan ka na namin. Dahil nasasaktan din kami pag nakikita kang nasasaktan. Mahinang sabi ni Grace. Napahagulgol ng iyak si Nika dahil sa narinig mula sa kanyang ina. Marami siyang gustong sabihin sa kanyang ina pero hindi niya magawang sabihin kung ano bang nasa kaloob-looban niya. Sa pagdaan ng mga araw, ay palaging late na ako umuwi si Greg sa bahay nila. Kadalasan ay lasing pa ito. Hanggang sa isang araw. Lasing ka na naman? Palagi ka nalang late na umuwi. Hindi ka nag-iingat. Hindi ka ba nag-iisip na baka kung mapano ka habang nagdadrive? Sera mo niya kaagad sa asawa niya. Para saan pa ba? Kung mag-iingat ako. Wala naman akong uuwian dito sa bahay dahil umaalis ang asawa ko. Ang sakit, no? Yung sobrang mahal mong isang tao pero kailangan mong umiwas sa kanya dahil iba ang mahal niya. Lasing na ani ni Greg. Manang, pakitulungan na lang ho ako na iakyat siya sa taas. Utos ni Veronica sa katulong nila. Kaagad naman tong lumapit sa kanya at tinulungan siyang maiakyat sa taas ng asawa niya. Mahal na mahal kita, Veronica. Lasing na ani ni Greg habang inaakyat siya ng dalawa. Napabuntong hininga na lang si Nika nang makahiga na sa kama ang asawa niya. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa'yo? May lihim na akong pagtingin sa'yo. Ani Greg habang nakaupo katabi si Nika. Bolero talaga kayong mga lalaki, no? Lahat sasabihin nyo para mauto nyo lang ang gusto nyong utuin. Mga sinungaling kayo. Uy, hindi ako nagsisinungaling ha. Totoong mahal kita. Ani Greg sa dalaga. Nang ipakilala kasi niya na si Nika kay Greg, ay panay na ang kulit nito sa dalaga. At tulad ni Calix ay hindi niya rin sinukuan ng dalaga. May iba na akong mahal, yan ang totoo. At matagal ko nang hinihintay na bumalik siya dahil nangako kasi siyang babalikan niya ako at pakakasalan. Ani Nika sa binata. Ang sakit naman yan. Pwede bang ako na lang magpapakasal sa'yo? Bukas na bukas mamamanhika na ako sa inyo. Sira ulo ka ba? Yan ang wag na wag mong gagawin ha. Banta niya sa binata. Bakit? Ayaw mo ba akong maging asawa? Kaya naman kitang buhayin at kaya kong ibigay ang gusto mo dahil hindi naman sa pagmamayabang. May pagkamayaman din naman kami. Hindi nga lang katulad ni Calix. Ani Greg. Sira ulo ka ba? Diyan ka na nga. Iniwan ni Nika ang binata at akala niya hindi siya nito kukulitin. Pero nagkamali siya dahil ilang araw lang
ay bigla nang namanhikan si Greg sa kanilang probinsya. Hindi niya alam at ang masakit dahil tanging magulang niya lang nakakaalam na yun pala ang plano ni Greg. Masakit para sa kanya na ikakasal siya kay Greg na hindi man lang hiningi ang opinyon niya. Pero no choice na siya dahil iyon ang gusto ng magulang niya. Matapos umuwi sa bansa ang magulang ni Greg, ay kaagad nang ipinamana sa kanya ng kanyang ama ang hinahawakan itong kumpanya, na noon pa man ay gustong-gusto na niyang mahawakan. Pero walang tiwala ang ama sa kanya, dahil nga tulad ni Calix ay may pagkababaero din itong kaibigan niya. Pero tuminulang dahil sa isang babae. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Nalilito pa rin ako, Greg. Mahinang ani ni Nika habang binabalikan ang nakaraan niya. I love you. Please love me back. Ramdam ni Nika ang pagbigat ng dibdib niya dahil sa sinabi ni Greg. Hindi niya alam kung bakit pero kusa na lang na tumulo ang mga luha niya at nasasaktan siya sa nakikita niya sa kanyang asawa. Pipilitin kong ibaling sa iyong pagmamahal ko sa kanya, Greg. Bigyan mo lang ako ng konting panahon para makapag-isip. Ani Nika habang niyakap ang asawa niya. Nangak mga alis na sana siya, ay mabilis siyang hinila ni Greg. Kaya ang ending ay nakapatong siya sa matipunong dibdib ng asawa niya. Nang mag-angat ng tingin si Nika, ay kaagad na sinalubong ni Greg ng halik ang labi nito. Dahilan para hindi kaagad nakagalaw si Nika. Gusto niyang sawayin ng sarili at pigilan si Greg sa ginagawa nito. Pero ayaw makisama ng katawan niya at unti-unti na rin siyang nadadarang sa init ng kanyang katawan. Nakabalik sa pagtulog si Greg matapos niyang angkinin ng asawa niya. Habang si Nika naman ay walang makapa na kahit konting pagsisisi nang ibigay niya ang pinaka-iniingatan niya sa kanyang asawa. Inaamin niya na noong hiningi iyon ni Jade sa kanya ay hindi niya yun ibinigay dahil gusto niyang ibigay yun kapag kasal na sila. Pero ngayon ay wala na. Ang laki nun na. Hindi rin pala basta-bastang dala nito. Kainis. Mabuti na lang at nakabangon pa ako dahil kung nagkataon na hindi ito lasing, siguradong tulog ako buong magdamag. Anya habang mahinang bumabangon. Pagkagising kinabukasan ni Greg ay masakit ang ulo niya at ang buong katawan niya. Nahihirapan din siyang magsalita dahil pati lalamunan niya ay masakit din. Damn it! Hawak ni Greg ang ulo niya dahil parang mabibiyak yon dahil sa sakit. Gusto niya sanang maglinis ang katawan pero pakiramdam niya ay hindi na siya aabot ng banyo dahil nagsimula na siyang nilamig. Inabot niya ang remote na nasa gilid ng mesa at hinanaan niya ang aircon. Lalo lang kasi siyang giniginaw dahil sa lakas noon. Sa sala naman ay panay ang sulyap ni Veronica sa malaking wall clock na nakasabit. Mag-aalas 9 na ng umaga ngunit hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Greg na hindi naman ito gawain. Pupuntahan ko na lang po ba si Sir, ma'am? Paalam ng katulong sa kanya. Hindi na, wag na manang, ako na lang ang pupunta. Kaagad na umakyat siya sa taas para sana gisingin si Greg. Pero pagbukas niya ng pinto, ay nakabaloktot si Greg at halatang nanginginig ito. Greg, okay ka lang? Kaagad na tawag niya rito pero hindi sumagot ang asawa niya. Greg! Pag-uulit niya pero wala pa rin kaya wala siyang ibang choice kung hindi buklatin ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Saka pa lang niya nakita ang panginginig ng asawa niya. Sobrang init mo! Dadalhin kita sa ospital! Tarantang sabi ni Nika. Wag na. Okay lang ako. Anong okay? Nanginginig ka at sobrang init mo tapos sasabihin mo na okay ka lang? Okay lang talaga ako, promise. Huhupa din tumamaya. Ikukuha na lang kita ng gamot. Si Manang na lang ang utusan mo. Baka may lakad ka pa. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako dito. Mahinang ani ni Greg sa asawa niya. Walang paalam na iniwan ni Nika ang asawa sa kwarto nito. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na face towel mula sa kusina at dinala yun sa taas. Huwag kang gumalaw. Anya nang akmang aalisin ni Greg ang kamay niya na lumapat sa balat nito. Muntik pa siyang matawa nang maalalang nangyari sa kanila ng asawa niya.
Sa halip kasi na siyang lagnatin sa laki ng basukan nito, ay parang nabaliktad pang nangyari. Bakit parang pinagtatawanan mo ko? Punan niya sa kanyang asawa. Ano bang gusto mo? Sisimangot ako habang pinupunasan ka? Nagtatanong lang naman ako. Pwede bang wag ka nalang magtanong? Inis niyang Anya, kaya't nanahimik na lang kagad si Greg. Matapos punasan ni Nika si Greg ay pinakain niya muna ito sa pinaluto niya sa katulong bago niya ito pinainom ng gamot. Magpahinga ka para mabilis kang gumaling. Sino ba naman ang hindi gagaling kung isang magaling at magandang nurse ang nag-aalaga sa'yo? Ani Greg. Gusto mo puruhan na lang kaya kita? Anya. Napaismid ang asawa niya at nakapaskil sa labi ni Greg ang tipid ng ngiti. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Matulog ka na. I love you. Hindi sinagot ni Nika ang sinabi ng asawa niya hanggang sa bumikit na ito. Nang masiguradong tulog na si Greg, ay saka palang lumabas ng kwarto si Nika. Bumalik siya sa kanyang kwarto at dahil wala siyang ibang magawa ay hinalungkat niya lang lahat ng gamit niya hanggang sa makita niya ang isang larawan. Hinaplos si Nika ang mukha ng nasa larawan at pinakiramdaman ang sarili niya. Pero wala na siyang makapangsakit sa kanyang dibdib. Mahal na mahal kita at hanggang ngayon, pinangahawakan ko pang pangako mo na babalikan mo ko. Pero nakakapagod din palang maghintay ka sa taong hindi mo alam kung kailan babalik. Patawarin mo ko, Jade. Pero hanggang dito na lang siguro tayo. Simula sa araw na to, pinapalaya na kita. Malaya ka na. Mahina niyang sabi. Sigurado ka ba na gusto mong sumama? Paninigurado ni Greg sa asawa niya. Ilang araw na rin siyang gumaling kaya't papasok na ulit siya sa kanyang trabaho. Bakit? Ayaw mo ba? Okay lang naman kung ayaw mo. Maghahanap na lang ako ng ibang mapaglilibangan. Anya na tila nagtatampo. Hey, wala akong sinabi. O sige na, magbihis ka na't aalis na tayo. Ani Greg. Mabilis na kumilos si Nika at parang excited pa itong sumama kay Greg sa kanyang opisina. Habang si Greg naman ay nakangiti hanggang sa nawala na sa pananaw niya ang asawa. Naninibago man siya sa ikinikilos si Nika ay hindi niya na lang ito pinuna. At masaya siya nang malaman na sasama sa kanya ang kanyang asawa. Hindi mayaman si Nika katulad ni Yana. Pero ewan ba niya kung bakit patay na patay siya sa dalaga. Lalo na sa pagsusungit nito. Parang nag-e-enjoy siya pag nakitang ganun ng dalaga. Maraming babae na rin ang nagdaan sa kamay ni Greg. Pero kay Nika siya mas tinamaan. Lalo na nang sabihin nito na hindi siya nito gusto. Parang mas na-challenge pa siya. Kaya nang malaman niya na may hinihintay si Nika, ay kaagad niyang sinabi sa kanyang ina na ipagkasundo siya kay Nika. Ang hindi alam ni Nika na dati pa palang magkakilala ang ina niya at ang ina ni Greg. Let's go? Sumunod kagad si Greg sa asawa niya palabas ng bahay. Matapos itong makasakay ay saka pa lang siya pumasok sa driver's seat. Hey, anong ginagawa mo? Sita kagad ni Nika sa asawa niya nang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. At halos mag-abot ng tungkin ng kanilang mga ilong dahil sa ginawa ni Greg. Don! Agad na mula ang pisngi ni Nika nang marinig ang pag-lock ng kanyang seatbelt. Ang akala niya kasi hahalikan na siya ng asawa niya. Kaagad na nag-iwas siya ng tingin kay Greg nang nakangiti itong tumingin sa kanya. Ayan, asyumera ka kasi. Anya ng kanyang isip. Tumigil ka nga. Saway niya kagad sa sarili niya. Pagdating nila sa kumpanya ay kaagad na binati ng guard ang mag-asawa. Kilala ng guard si Nika dahil isa ito sa inimbitahan ni Greg nang ikasal sila ni Nika. Kamusta sir? Mas lalo ka pa yatang gumagawa po ngayon ah. Puri ka agad ng guard kay Greg. Si Manong talaga. Hindi na po talaga yan magbabago. Pagyayabang pa niya habang nakangiti. Ang yabang? Mahinang ani ni Nika pero dinig naman ng dalawa. Kaya parehong natawa si Greg at ang guard. Hello Ma'am Nika. Mabuti naman po't nadalaw ka rito. Mukhang gaganahan si sir na magtrabaho niyan. Ani ng guard.
Magsasalita pa sana si Nika nang hilahin na siya ni Greg. Naiiling naman ang guard na nakatingin sa amo nang kumindat pa ito sa kanya. Binabati si Greg ng mga empleyado niya at puro tango lang isinasagot niya. Kita naman niya ang pagbigat ng mukha ni Nika habang nakatingin sa babaeng panayang pa-cute sa kanya. "Don't worry, sweetheart. Walang-wala sila sa kalingkingan mo." Mahinang bulong ni Greg sa tenga ng asawa niya. Agad na nag-init ang pisngi ni Nika pero hindi niya pinapahalata. Kaagad na nag-iwas siya ng tingin kay Greg para itago ang pamumula niya. Samantalang masaya naman ang magulang ni Greg at ang magulang ni Nika nang malaman na sumama si Nika sa kanya sa opisina. "Gutom ka na ba? Magpapadeliver ako ng pagkain dito. Sabihin mo lang." Ani Greg habang nasa laptop ang kanyang tingin. "Mamaya na lang, hindi pa naman ako nagugutom eh." "Okay. May mga babasahin ako dyan kung gusto mong magbasa." Itinuro ni Greg ang isang mesa kung saan nakalagay ang tinutukoy niya. Para hindi mainip ay kinuha ni Nika ang sinasabi ni Greg. Nasa tabi lang kasi ito ng sofa kung saan siya nakaupo. Sa halip na libro ang kukunin niya, ay mas nakakuha ng atensyon niya ang isang album. Nang lingunin niya ang asawa niya ay nakatutok lang ito sa laptop. "May diaries?" Basa niya sa unang nakasulat. "Akala ko ba album to? Bakit diaries ang nakalagay?" Tanong ni Nika sa isip niya. Unti-unti niyang binuklat ang unang pahina at gulat ang unang rumihistro sa kanya. Paano siya nagkaroon nito? Mahina niyang sabi. Mga larawan niya kasing naroroon. Nang tignan niya ulit sa kabila ay nandun din ang iba niya pang mga larawan. Sa huling pahina ay may larawan sila nakasal sila at may nakasulat sa baba. "Ang mga larawan na ito'y babaunin ko sa pag-alis ko sa mundong to. Kaya't habang buhay pa ako, susulitin ko mga araw na kasama ka, mahal kong asawa." Mabilis na pinunasan ni Nika mga luha niya nang mapatingin si Greg sa kanya. Nang makitang tatayo ito ay mabilis niyang itinago ang hawak niyang diary at umakto siyang walang nangyari. "Gutom na ako. Sa labas na lang tayo kumain?" Ani Greg. Mabilis na tumango si Nika at nang tumalikod ang asawa niya para kunin ang kanyang coat, ay mabilis na isinauli ni Nika ang diary. "Are you okay?" Tanong ni Greg nang makitang tahimik na nakasunod sa kanyang asawa niya. Tumango lang si Nika pero sa kaloob-looban niya ay hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman niya. Sa loob ng ilang taong nakasal sila ay wala siyang pakialam sa asawa niya dahil sa galit niya rito. Ni hindi niya magawang tanungin to kung okay lang ba ito o wala ba itong ibang nararamdaman sa katawan. Ngayon ay ramdam niya ang hiya sa kanyang sarili at naitanong kung anong klaseng asawa nga ba siya. "Hey!" Napaigtad si Nika nang bigla siyang hapitin ni Greg papasok sa elevator. "Are you okay? May nararamdaman ka ba? Sabihin mo sa akin nang madala kita sa ospital." Ani Greg. Napaingo si Nika at wala sa sariling niyakap ang asawa niya pagkasara ng elevator. Nanibago man sa kilos ng asawa niya, ay niyakap na lang din ni Greg ang asawa. Saka hinalikan ng buhok nito na palagi niyang ginagawa kapag tulog na ito sa kanyang kwarto. "Ang sweet naman ni Sir sa kanyang asawa, no?" Anya ng isang empleyada. "Oo nga eh, nakakaingit ang sweetness nilang dalawa." Sabi din ng isang babae. Hindi pinansin ni Greg ang sinabi ng mga empleyada niya. Patuloy lang silang lumabas ng gusali para kumain. Nagdaan pa ang maraming mga araw. Sa bawat araw na kasama ni Nika ang asawa niya ay mas bumibigat ang nararamdaman niya. Hanggang sa isang araw. "Greg, sabi mo, mahal na mahal mo ko." "Oo naman." "Eh kung ganun wala kang itatago dapat sa akin." Saglit na natigilan si Greg, pero kalaunan ay ngumiti rin siya sa asawa niya. "May gusto ka bang sabihin?" "Wala. Pero ikaw, wala ka bang dapat na sabihin sa akin?" Panguhuli ni Nika kay Greg. "Mahal kita." "Greg, hindi yan ang gusto kong marinig." "Anya, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung totoong mahal mo talaga ako." "Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang totoong sinasabing gusto mong malaman?" "Kailan pa nag-umpisa yan?
Hindi na nakatiis pa si Nika dahil alam niyang hindi rin sasabihin ni Greg ang totoo sa kanya. Hindi kita maintindihan. Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na may sakit ka pero hindi mo sinasabi. Kung hindi ko pa nakita ang diary mo, hindi ko pa malalaman. Bulyaw ni Nika sa asawa niya. Saglit na natigilan si Greg pero kalaunan ay ngumiti rin siya. Yun ba? Wala yun. Sinulat ko lang yun pero wala naman akong sakit. O kita mo naman ang lakas-lakas ko. Nakangiti pa siya habang sinasabi yun. Hinampas ni Nika ang balikat ng asawa dahil nakuha pa nitong magbiro sa kabila ng nararamdaman niya. Kung sakali bang sinabi ko, magbabago ba ang pagtingin mo sa akin? Kaya ka ba biglang nagbago dahil nalaman mong kalagayan ko? Hindi naman big deal yun, di ba? Ayaw mo nun? Magiging malaya ka na. Mahinang ani ni Greg. Isa pa, ayaw makita kang nasasaktan ng dahil sa akin. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Pero, alam mo bang nagsisikap ako para gumaling? Dahil gusto ko pang makita kang maging masaya. Kasama ang totoong mahal mo. Bakit ba palagi na lang akong iniisip mo? Bakit hindi mo isipin ang sarili mo? Naiinis ngunit naiiyak na sabi ni Nika. I'm okay. Huwag mo kong alalahanin. Tumigil ka't baka sapakin kita riyan. Akala mo ba, madali lang sa akin na may tinatago kang sakit? Natawa na lang si Greg sa asawa niya. Let's go. Gusto kong magluto para sa'yo. Tuluyan ang naiyak si Nika sa sinabi ni Greg. Sa halip kasi na ito ang ipagluto niya, ay siya pa ang gustong ipagluto nito. Pagdating sa kusina ay nagbangayan pa ang dalawa at walang nagawa si Greg nang si Nika nang nagpresentang magluto. Matapos magluto ni Nika, ay sabay na silang kumain na para bang walang nangyari. Let's go! Ani Greg. Niyaya niya kasi ang kanyang asawa na mamasyal dahil free time nila. Kaagad namang sinang-ayunan yun ni Nika. Sa isang pasyalan sila pumunta. May dalang maliit na kumot si Greg. Meron ding mga pagkain at prutas silang dala. Ang ganda pala dito, ano? Ngayon lang ako nakapunta rito. Talaga? Hindi ka ba dinadala ni Jade dito? Pwede ba? Huwag na natin siyang isali sa usapan natin. Gusto kong bumuo ng mga alaala na kasama ka. Mahinang tumango si Greg at kinalimutan na muna ang nakaraan ni Nika. Buong maghapong tawanan at kulitan na ang ginawa ng dalawa. Pakiramdam ni Nika ay parang bumabalik siya sa pagiging bata habang kasama si Greg. Panandalian na isinintabi niya ang kalagayan ng asawa niya dahil sa gusto niyang bumawi rito kahit sa ganoong paraan lang. Mabilis pang lumipas sa mga araw. Halos magwala ang ina ni Greg nang malaman nito ang kalagayan ng anak niya. Mom, huminahon ka nga muna. Anong huminahon? Ha? Alam mo bang maaari kang mamatay kapag hindi nagamot yung sakit mo? I know. You know, pero wala kang ginawa. Ano ba sa tingin mo ang mararamdaman ko, ha? My goodness, Greg. Galit na ani ng kanyang ina. Alam ba ito ng asawa mo? Mahinang tumango si Greg. Siyang nag-utos sa akin na sabihin sa iyong totoo. At kung hindi niya sinabi, hindi mo sasabihin. Ganun ba? Ayoko lang na mag-alala ka sa akin. Nahilot ni Halia ang kanyang noo para pigilan ng galit niya. Tulad kasi ni Rafael ay matigas din ang ulo ng anak nila. Bukas na bukas din ay aayusin ko mga papers mo. Aalis tayo. Ipagagamot kita sa ibang bansa. No, Mom. Gregory. Ayokong iwan ng asawa ko rito, Mom. At anong gusto mo? Hahayaan mo yan na umakyat pa sa stage 3 ang cancer mo? Gusto mo ba talaga akong mamatay sa pag-aalala sa'yo? Sumama ka na kay Mommy, Greg. Don't worry about me. Okay lang ako dito at hihintayin kita sa pagbalik mo. Ani Veronica sa asawa niya. Magtiwala ka sa akin. Nandito pa rin ako pagbalik mo. Hihintayin ka namin sa pagbabalik mo. Ayaw man ni Greg na iwan ng asawa niya ay wala na siyang nagawa nang ito na mismong nakiusap sa kanya. Sobrang mahal niya talagang asawa niya kaya ayaw niya sana itong iwan.
Ilang araw lang ang nagdaan. Tuluyan na umalis ang bansa si Greg kasama ang kanyang ina. Habang naiwan naman ng kanyang ama dahil ito ang namamahala sa kanilang kumpanya habang wala pa siya. Sa bawat araw na mag-isa si Nika, ay hindi niya maiwasan na mag-isip kung ano kayang naging buhay niya kung hindi si Greg ang naging asawa niya. Para kasi siyang isang prinsesa na pinagsisilbihan ng mga katulong, ni ayaw siyang pagalawin kahit sa kusina lang. Manang, may pineapple pa ba tayo sa ref? Tanong ni Nika habang kumakain. Naku Ma'am Nika, pasensya ka naman pero kakaubos lang ng stock nating pineapple. Anya ng katulong. Napasimangot si Nika dahil gusto niya sanang kumain ng pineapple. Kahapon ko papupansin na palagi kang kumakain ng pineapple, ma'am. Naglilihi ka po ba? Agad na nabilaukan si Nika sa kinakain niya nang magsalita ang katulong. Sandaling nag-isip siya. Oh shucks. Mabilis na tinapos ni Nika ang kinakain niya at umakyat siya sa taas. Matagal na niyang gustong gamitin ang piti na nabili niya pero palagi niyang nakakalimutan na gamitin yon. Ilang sandali pang hinintay ni Nika bago niya tignan ang piti. Napatakip si Nika sa kanyang bibig nang makitang positive ang result ng piti niya. Nanay na pala ako. Naiiyak na sabi niya habang napahaplos naman siya sa kanyang manipis pang tiyan. Nang makipag-video call sa kanya si Greg, ay nagdadalawang isip pa sana siyang sabihin ditong totoo. Pero ama din kasi ito at kailangan itong malaman ang kalagayan niya. Talaga? Sigurado ka ba? Nakangiting ani ni Greg sa asawa niya. Oo, kaya kailangan mo nang magpagaling para sa amin ang anak mo. Ani Nika. Of course, sweetheart. I'll promise. Babalik ako sa inyo na wala ng sakit. I-promise mo yan ha? Yes, sweetheart. I love you. Nakakaunawang ngumiti si Greg kay Nika nang hindi nito sagutin ang sinabi niya. Naiintindihan niya ito at handa siyang maghintay kung kailan ito handang sabihin din ang sinabi niya. Habang inooperahan si Greg sa ibang bansa, ay ibang pagsubok naman ang hinaharap ni Nika sa Pilipinas. Bitiwan mo nga ako? Ano ba? Naiinis na si Nika dahil kanina pa siyang sinusundan ni Jade. Bigla na lang itong nagpakita sa kanya habang nasa mall siya at namimili ng mga damit ng anak niya. Nika, kausapin mo kasi ako, babe. Pwede ba, Jade? Tumahimik ka na. Bakit ka pa ba bumalik, ha? Bakit nagsasawa ka na ba kay Ella? Kaya ka biglang bumalik na naman sa akin? Akala mo ba hindi ko alam na sumama ka sa kanya? At ito naman akong tanga. Naniwala naman sa'yo na babalikan mo kung siraulo ka. Galit na ani ni Nika. Babe, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Kayang ako bumalik dahil gusto kong bumawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Isang malutong na sampalang dumapo sa mukha ni Jade galing kay Nika. Ang kapal na mukha mo. Matapos mo akong lokohin at pagmukhaing tanga, hihingi ka ng tawad sa akin? How dare you! Hindi matatawaran yung sakit na naramdaman ko nung umalis ka at piliin yung higad na yon. At kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi na ako magpapauto sa'yo. Galit na sabi ni Nika kay Jade. Babe, no. Maayos pa natin to, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat, hindi ba? Nagmamakaawang sabi ni Jade kay Nika. Huli na ang lahat, Jade. Parehong napalingon si Nika at Jade sa bagong dating. Pumasok ka na sa loob at kami nang bahala sa kanya. Ani Yana sa kaibigan niya. Mabilis namang sinunod ni Nika si Yana. Layuan mo na yung kaibigan ko ha. Ani Yana. Hindi ko gagawin yun. Layuan mo siya kung gusto mong matahimik ang buhay mo. Si Kalex na ang nagsalita. At sino ka naman? Huwag kang nakikisali sa usapan ng iba. Sarkastikong sabi ni Jade kay Kalex. Ako narito, Kalex. Ani Yana sa asawa niya. Ano pa bang kailangan mo sa kaibigan ko? Niloko mo na nga siya, hindi ba? Sumama ka na sa ibang babae. Bakit? Hindi ka na ba masaya sa pinalit mo sa kanya? Alam mo ba na halos mabaliw ang kaibigan ko nang malaman niya na sumama ka sa ibang babae? Nagpakasarap ka kasamang pinalit mo sa kanya. Samantalang yung kaibigan ko, nagmukmok sa gilid dahil sa sobrang lungkot. Ang kapal naman talaga ng mukha mo para balikan pa siya.
Galit na sabi ni Yana kay Jade. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero gagawin kong lahat mapatawad niya lang ako. At walang makakapigil nun sa akin. Kahit ikaw pa. Ani Jade kay Yana. Mabilis na nahaklit ni Calix ang liig ni Jade na hindi inaasahan ng binata. Wag na wag mong sisigawan ng asawa ko Baka ihiwalay ko yung ulo mo sa katawan mo. Galit na angil ni Calix kay Jade. Pero sa halip na matakot ay ngumisi lang si Jade. Walang kahit na sino man sa inyo makakapigil sa gagawin kong pagkuha kay Nika. Really? Kahit ba ang asawa niyang pumigil sa kanya? Ani Yana. No way. Yes, Jade. May asawa na si Nika. At buntis na siya sa anak nila ng asawa niya. Kaya't kung ako sa'yo, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Dahil siguradong hindi ka na babalikan pa ni Nika. Mahinahon na sabi ni Yana bago talikuran ng binata. Sumunod naman sa kanya ang asawa niya. Naiwan sa labas ng bahay si Jade na hindi agad nakabawi. Naihilamos pa niya ang kanyang palad sa kanyang mukha dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Are you okay? Tanong kagad ni Yana kay Nika. Hindi ako okay. Alam mo yun. Emosyonal na sabi ni Nika sa kaibigan. Alam ko, naiintindihan kita pero kailangan mong maging matatag. Alang-alang sa anak mo. Isipin mo na hindi ka nag-iisa, Nick. Nandyan pang anak mo at si Greg na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Lalong naiyak si Nika nang maalala ang kalagayan ng asawa niya sa ibang bansa. Tama ka. Kailangan nila ako. Marahan niyang pinunasan ng mga luha niya at ngumiti siya sa kaibigan niya. Ayan, yan ang Nikang nakilala ko. Isang palaban. Pag-cheer up pa ni Yana sa kaibigan niya habang tahimik lang si Calix na nakikinig sa dalawang nag-uusap. Kamusta ang pinapagawa ko sa'yo? Ani Jade sa tauhan niya. Ipinapaalam niya sa tauhan niya kung papaanong naikasal si Nika kay Greg. Alam niyang mahal na mahal siya ni Nika. Kaya tumaasa siya na sa pagbabalik niya ay nandoon pa rin ito at hinihintay pa rin siya nito. Pero hindi na pala. Nandyan na po lahat sa folder na yan, sir, ang gusto mong malaman. Anya ng tauhan niya. Good, makakaalis ka na. Yumuko muna ang tauhan ni Jade sa kanya bago ito umalis. Nakasandal sa swivel chair niya si Jade habang binubuksan ang folder na dala ng tauhan niya. Nang mabasa ang nasa loob ng folder, ay napakuyom ang kamao niya dahil sa galit. Akin ka lang, Nika. Ako lang dapat na nagmamay-ari sa'yo. Dahil simula pa lang ay akin ka naman talaga. Galit niyang sabi habang nakatingin sa hawak niya mga papel. At sana, matuluyan ang asawa mo nang wala na akong maging problema sa'yo. Ang buong akala ni Nika ay magiging okay ng lahat, na hindi na siya guguluhin pa ni Jade. Pero nagkamali siya dahil mas lalo pang naging possessive si Jade sa kanya. Lumayo ka sa akin! Umaatras na sabi ni Nika. Nasa isang park siya para sana magpahangin pero bigla na lang dumating si Jade doon. Babe, huwag ka namang matakot sa akin. Gusto lang kitang makausap. Ani Jade kay Nika. Akmang hahawakan sana siya ni Jade nang biglang may pumigil sa kanya. I'm sorry sir pero bawal po na hawakan si ma'am ng ibang tao. Pwede mo po siyang makausap. Yan ay kung gusto rin niyang makausap ka. Anya ng guard ni Nika. Saka lang din siya nakahinga ng maluwag nang dumating na ang mga ito. Hindi inaasahan ni Jade na may bantay si Nika dahil wala naman siyang nakikita kanina. Nang tanawin niya ang babae sa hindi kalayuan. Ibalik niyo na ako sa bahay, guard. Ani Nika dahil biglang sumakit ang puso niya. Mabilis namang inakay siya ng bodyguard niya nang makitang parang may masakit sa kanya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng bodyguard ni Nika sa kanya. Dalhin niyo ako ngayon din sa ospital. Kinakabahang ani ni Nika. Maging ang bodyguard ay nataranta na rin. Mabilis na pinaharurot ng driver ang sasakyan matapos makitang umiiyak ang amo nila. Samantalang si Jade naman ay nagtataka sa ikinikilos ng mga bodyguard ni Nika. Kaya't mabilis niyang sinundan ng mga ito. Ospital? Mahina niyang ani nang makita kung saan pumarada ang sinasakyan ni Nika. Iligtas niyo ang anak ko! Please!
Umiiyak na ani ni Nika habang pinahiga siya ng mga nurse. Ma'am, huminahon lang po kayo. Gagawin po namin ang lahat, mailigtas lang ang dinadala mo. Anya ng nurse. Halos palipa rin ni Calix ang sasakyan matapos malaman ang nangyari kay Nika. Nang makarating sa ospital, ay ang tauhan niya kaagad ang hinanap niya. Anong nangyari? Kaagad na tanong niya sa kanyang tauhan. Dinudugo po si Ma'am, boss. Matapos makausap yung lalaki sa park kanina. Sumbong ng bodyguard ni Nika. Damn it! Bakit nyo hinayaang makalapit yun kay Nika? Galit ngunit mahina lang na sabi ni Calix. Alam niya kung sinong lalaking tinutukoy ng bodyguard. Pero ang inaalala niya, ang kalagayan ni Nika. Siguradong magagalit si Greg pag nalaman ito ang nangyari. What? I'm so sorry, tita, pero ginawa ko ng lahat para sa kanila. Pero wala na. Ani Calix. Kung pwede, huwag mo munang ipaalam kay Greg ang nangyari, tita. Hindi makakabuti sa kanya kapag nalaman niya nangyari sa anak niya. Ani Calix. Lungkot at awa ang naramdaman ng ina ni Greg para sa kanya. Alam niyang lumalaban ng kanyang anak para kay Nika at sa anak nila. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na malalaman ni Greg ang lahat. Para sa ikakabuti niya, itatago muna natin ang tungkol sa nangyari. Thank you, tita. Nagpaalam ng ina ni Greg dahil babalik na ito sa ospital kung saan nandoon ang anak niya. Anong sabi? Kaagad na tanong ni Yana sa asawa niya. Itatago niya kay Greg ang totoo hanggat hindi ito gumagaling. Malungkot na sabi ni Calix. Para na niyang kapatid si Greg. At isa ito sa dahilan kung bakit mas lumago pa ng gustong kumpanya niya. Kaya hindi niya ito magagawang talikuran. At malungkot siya sa nangyari sa anak nito. Nika. Mahinang tawag ni Yana sa kaibigan niya pero nakatulala lang si Nika habang nakaupo sa hospital bed. Nick, alam kong walang kasing sakit ang nararamdaman mo ngayon pero wala na tayong magagawa. Wala ng anak mo. Binawi na siya sa'yo. Kaya sana magpakatatag ka. Ani Yana. Para saan pa? Wala ng anak ko. Wala ng batang dahilan para lumaban ang asawa ko sa sakit niya. Hindi napigilan ni Nika na tumulo na naman ang mga luha niya. Sobrang sakit ang nararamdaman niya na sa isang iglap ay nawala ang batang iniingatan niya. Kasalanan ko kung bakit nawala siya. Sisi ni Nika sa sarili niya. Wala kang kasalanan, Nick. Inalagaan mo anak mo. Kung may dapat man nasisihin sa nangyari sa anak mo, walang iba kung hindi si Jade yun. Siyang dahilan kaya ka nagkaroon ng stress. Kaya siyang dapat na sinisisi mo, hindi yung sarili mo. Nang maalala niyang lalaki, ay bigla na lang nablangko ang tingin ni Nika. At kung tao palang pader na tinitignan niya, ay siguradong patay na ito sa talim ng tingin na ipinupukol niya rito. Sa bahay kung saan naroroon si Jade, ay hindi rin siya mapakali. Alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit nawala ang anak ni Nika. Pero hindi naman yun ang intensyon niya. Kung may gusto man siyang mawala, yun ay ang ama lang ng bata. Ngunit hindi kasali ang anak ni Nika. Alam niyang masama siya pero hindi naman niya kayang pumatay ng isang anghel. Ilang araw lang nakalipas, nakalabas na ng ospital si Nika. Ang ina na rin niya ang sumundo sa kanya. Nag-aalala kasi ito na baka kung anong gawin ito kapag siya lang mag-isa. Hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpaparamdam si Greg sa'yo? Tanong ng ina ni Nika sa kanya. Ilang buwan na kasi ang anak niya sa kanila pero ni minsan ay hindi niya pa rin ito naririnig na kausap nito ang kanyang asawa. Wala na po akong kontak sa kanya, ma. Ayoko na rin makausap siya. Ayokong marinig na akong sinisisi niya sa pagkawala ng anak namin. Mahinang ani ni Nika sa kanyang ina. Huwag mong isipin niya, Nika. Ako mismo alam ko kung gaano kang kamahal ng asawa mo. Kaya tiyak kong hindi ikaw ang sisisihin niya kung bakit nawala ang dinadala mo. Pero paano kung ako nga, ma? Alam ko kung gaano siya kasaya nang malaman niya na buntis ako. Pero bigla na lang nawala. Anong idadahilan ko sa kanya?
Mahina pero puno pa rin ng sakit ang boses ni Nika. Buntong hininga lang ang tanging nagagawa ng ina ni Nika dahil wala rin siyang magawa para sa kanyang anak. 2 buwan na itong nakalabas ng ospital. Ni minsan ay hindi ito lumabas ng bahay nila. Kung lalabas man ito ay palaging nasa bakod lang ito. Wala rin tong ibang kausap bukod sa kanya at sa kanyang ama. Masyado kasing dinibdib ni Nika ang pagkawala ng ipinagbubuntis niya. Gusto mo bang lumabas? Aalis ako. Libangin mo naman ang sarili mo. Yayan ng kanyang ina sa kanya. Dito na lang ako, ma. Nika, sige na kahit ngayon lang. Pakikiusap ng kanyang ina. Wala sa sariling tumango na lang si Nika. Simpleng t-shirt lang suot niya at naka-shorts lang siya nang lumabas ng bahay. Babe, mabuti naman at lumabas ka na rin. Matagal na akong naghihintay na lumabas ka eh. Mag-usap tayo, please. Isang malutong na mag-asawang sampal kagad ang dumapo sa mukha ni Jade matapos siyang sampalin ni Nika. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa sakit na binigay mo sa akin. Kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalang pinagbubuntis ko. At hindi kita mapapatawad kahit kailan. Galit na sigaw ni Nika sa binata. Babe, alam mo kung gaano kitang kamahal. Mahal na mahal kita. Kung ginawa ko man ang pagpili kay Ella dahil gusto kong magkapera lang para may magamit tayo kapag nagpakasal na tayo. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang magpakasal tayo. At matutupad na yun ngayon dahil nandito na ako. Bumalik na ako. Magpapakasal na tayo. Nagsusumamong sabi ni Jade kay Nika. Isang malutong na sampal na naman ang dumapo sa mukha ni Jade. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal din naman talaga ng pagmumukha mo. Matapos mo akong saktan ngayon, babalik ka sa akin. Ano bang akala mo sa akin, tanga? Pwes noon yun, Jade. Hindi na ngayon. Dahil hindi na ikaw ang mahal ko. Matagal na kitang kinalimutan. Dahil pinalitan ka na ng asawa ko sa puso ko. At Nika, titing, wala na akong pagmamahal pa sa'yo. Kaya't utang na loob. Layuan mo na ako. Dahil kahit kailan, hindi ko na gusto na makita pa yung pagmumukha mo. May diing sabi ni Nika sa lalaki bago niya ito talikuran. Walang kasing sakit ang nararamdaman ni Jade nang talikuran na siya ni Nika. Unang pagkakataon na tumulo ang mga luha niya dahil sa sakit. Naisip niya na baka karma na yun sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa kanyang mag-ina sa probinsya nito sa Cebu. Ilang buwan na nga na hindi na nagpapakita pa si Jade kay Nika. Napanatag naman na si Nika dahil wala nang gumugulo sa kanya. Sa nakaraang buwan ay hindi pa pumayag si Nika sa naging offer ni Yana sa kanya na maging partner niya ito sa kanyang business. Ngunit kalaunan ay napapayag din siya. Wala rin kasi siyang magawa at para makalimutan ang nangyari sa anak niya. Minabuti niyang magpatayo na lang din ng maliit na negosyo kung saan ay kapartner niya si Yana. Noong una hindi pa pinapansin ang negosyo ng dalawa. Pero kalaunan ay unti-unti nang nakikilala ang kanilang mga produkto. Hanggang sa lumaki na ang mga orders nila. Wow! Kita mo na? Sabi sa'yo gaganang plano natin. Nakangiting ani ni Yana kay Nika. Oo nga Sino ba mag-aakala na lalaki pala ng ganito to? Manghading ani ni Nika. Pareho silang nasa isang coffee shop at parehong nakatutok sa laptop na dala ni Nika. Oh, bakit? Kaagad na tanong ni Yana nang ilibot ni Nika ang paningin niya sa labas ng coffee shop. Wala. Para kasing may nakatingin sa atin. Anyat kaya napatingin na lang din si Yana sa labas ng coffee shop. Wala naman Baka guni-guni ko lang yon. Ani Nika sa kaibigan niya pero sa kaloob-looban niya. Ramdam niya talaga ang mga matang nakatingin sa kanya. Matapos maubos ang order nila, ay umalis na ang dalawa sa coffee shop. Hindi pa rin ba tumatawag si Greg sa'yo? Tanong ni Yana habang nasa sasakyan pa sila. Hindi pa 1 taon nang nakalipas.
Siguro nalaman na niyang nangyari sa anak niya kaya nawala na siya ng gana na bumalik pa sa akin. Gaga ka ba? Mahal na mahal ka nun. Kaya alam ko na maiintindihan ka niya. Isa pa hindi mo naman kagustuhan ng nangyari, no? Mas okay na siguro yung ganito. Para wala na akong ibang iisipin. Masakit. Totoo yun, pero sa umpisa lang naman to siguro. Alam kong malalagpasan ko rin to. Sa ngayon, magfo-focus na lang muna ako sa business natin. Nagkibit-balikat na lang si Yana habang nasa labas ang tingin niya. Ba't hindi ka pa rin nagpapakita sa kanya? Ilang araw ka nang nakakauwi pero hindi ka pa rin nagpaparamdam sa asawa mo. Huwag mo sabihin na galit ka sa kanya. Ani Alex sa kaibigan niya. Ilang araw na mula nang makauwi ito galing sa ibang bansa at walang ibang nakakaalam. Kahit pa si Yana hindi alam ang pag-uwi niya. Dahil alam niyang hindi ito makakatiis at baka masabi pa kay Nikang pag-uwi niya. Kamusta na siya? Tanong ni Greg sa kaibigan. Okay naman siya. Tingin ko naka-move on na siya. Baka pati sa'yo naka-move on na rin siya. Sira ulo. Hindi mangyayari yun. Mayabang niyang ani sa kaibigan. Mangyayari talaga yan lalo na kapag hindi ka pa rin nagpakita sa kanya. Sige ka. Baka makahanap yan ng iba. Pananakot ni Alex kay Greg. Mapapatay ko kung sino man ang aagaw sa kanya mula sa akin. Tumaas na ang boses ni Greg. Napatawa na lang si Alex sa naging reaksyon ng kaibigan niya. Alam niyang sobrang mahal nito si Nika pero hindi niya alam kung bakit tinitiis pa nito na tignan lang mula sa malayo ang kanyang asawa. Alam niya ni Greg ang nangyari sa anak niya dahil sinabi ng kanyang ina. At sa tulong ni Alex, ay naintindihan naman niya kung bakit nangyari yon. Kung wala siguro ang mga ito, siguro ay inisip niya na sinadya ni Nika na ipakuha ang bata. Dahil alam naman niyang hindi siya nito mahal. Mas lalo pang gumanda ang asawa mo ngayon, hindi ba? Bakit? Ikaw lang bang may asawang maganda? Balik na sabi niya kay Alex. Ang yabang? Pinikot mo lang naman siya, hindi ba? Ani Alex. Whatever. Walang pakialam niyang sabi, kaya't natawang muli si Alex. Ibang klase ka talaga. Natatawang Anya. Binuhay na ni Alex ang makina ng sasakyan at bumalik na sila sa condominium ni Greg. Mabilis pang lumipas sa mga araw. Busy ang lahat sa pag-ayos dahil sa gaganaping party. Wow, ang ganda! Ani Nika. Of course, akong pumili sa lahat ng yan. Tukoy ni Yana sa mga dekorasyon na nakapalibot sa buong party hall. Kahit kailan talaga wala ka talagang pinagbago. Puri ni Nika sa kaibigan niya. Of course, at mas pinaganda ko pang party na ito dahil special ang araw na to para sa'yo. At syempre, para sa akin. Makahulugang ani ni Yana. At ang gown mo, ready na. Nakangiting pahabol niyang sabi. Talaga ba? Wow ha, bilib na ako sa'yo. Talagang pinaghandaan mong party na ito ah. Oo naman, dahil ang success mo ay success ko na rin. At kung makikita kitang masaya, mas masayang masaya na rin ako. Ang lalim naman ng pinaghuhugutan mo nun. Tumahimik ka na riyan. Si Tanya kagad dito. Alam na kasi niyang dulo sa sasabihin nito. Matapos pang pag-check kung okay na bang lahat ay umuwi na rin ng dalawa. Pwede bang sa bahay na lang ako magpahatid? Sa dating bahay niyo ni Greg? Sure. Ani Yana. Thank you. Sigurado ka ba na may iwan ka na rito? Oo, magta-taxi na lang ako kapag gusto ko na umuwi. Okay. Paano maiwan na kita ha? Tumangulang si Nika sa kaibigan bago pa ito umalis. Nakakailang katok pa lang si Nika sa pinto bago pa ito bumukas. Ma'am Nika? Nagulat pa ang katulong nang makita ang amo niya. Hello Manang, bakit parang gulat na gulat ka naman na makita ako? Paano hindi ako magugulat ang tagal mo pong hindi bumalik dito? Halika't pasok ka. Niluwagan ng katulong ang pinto para makapasok siya. Mabuti naman at napadalaw ka rito. Dito po ako matutulog Manang. Namiss ko na kasi matulog dito eh. Aba di mabuti. Papaano'y magluluto na lang muna ako na makakain mo ha? Salamat po.
Ngumiti lang ang ginang at iniwan na siya nito sa sala. Nakangiting pinagmamasdan ni Nika ang mga malalaking painting na nakasabit. Sinabi niya lang noon na gusto niya yon at hindi niya alam na bibilhin yun ni Greg para sa kanya. Ganun pa rin ang ayos sa bahay nila. Walang pinagbago. Maliban lang sa mga kortina na sa tingin niya ay mga kapapalit lang noon. Umakyat na si Nika sa kwarto kung saan ang kwarto ng asawa niya. Doon siya unang pumasok. Naalala pa niya ang unang gabi na inangkin siya ng kanyang asawa. Sariwang-sariwa pa rin sa kanya mga sinabi nito. At kahit lasing ay, ganun pa rin to. Ang akala niya hindi na masusundan pang nangyari sa kanila. Takot pa siya noon na sabihin na hindi na siya virgin dahil nagalaw na siya. Ayaw kasi niyang isipin ni Greg na naibigay na niya sa ibang lalaki ang virginity niya. Kaya't hindi na siya virgin ang ikasal sila. Pero nang sabihin ni Greg na alam niyang may nangyari na sa kanila ng gabing yun ay hindi niya napigilang hampasin ito sa dibdib. I'm very happy nang malaman ko na ako pala ang unang lalaki sa buhay mo. Thank you. Nakangiting sabi nito sa kanya. I missed you, Greg. Mahinang anya bago niyakap ang una na sinadya niyang wag papalitan sa katulong ng sapin dahil dumikit doon ang amoy ng asawa niya. Napabuntong hininga si Greg habang haplos ang buhok ng asawa niya. Gustong-gusto niya itong yakapin ng mahigpit dahil sobrang namimiss din niya ito. Pero hindi niya magawa. Ayaw niya munang malaman ito na nakauwi na siya. I've really missed you, sweetheart. Mahina niyang bulong dito. Saka hinalika ng noot labi nito. Napabalikwas ng bangon si Nika nang parang may humalik sa kanyang noot labi. Napahawak pa siya sa kanyang labi dahil parang nalasahan pa niya roon ang tamis ng halik ng asawa niya. Mabuti naman at gising ka na, Ma'am Nika. Kanina pa akong nakaluto. Hindi na lang muna kita ginising dahil parang pagod na pagod ka. Anya ng katulong. Manang, wala ho bang ibang tao dito maliban sa'yo? I mean, wala ka bang? Never mind na lang. Napangiti na lang ang katulong sa amo niya na nalilito. Matapos kumain ni Nika ay bumalik na siya sa taas. Doon na siya natulog sa dating kwarto ng asawa niya. Payapang naging tulog niya sa kwartong yon dahil nakatulog kagad siya. Nang masigurong tulog na si Nika, ay saka pumasok ulit si Greg at tinabihan sa pagtulog ang asawa niya. Niyakap niya ito ng mahigpit habang sinamiyo ang mabangong amoy nito sa kanyang buhok. Pagkagising kinabukasan ni Nika, ay sobrang gaan ng pakiramdam niya. Napanaginipan pa niya na yakap siya ng kanyang asawa. Dahilan para mas ginanahan pa siya sa pagtulog. Kung hindi pa nga tumunog ang cellphone niya, ay hindi pa siya babangon. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Aniya na. Pasensya na, kagigising ko pa lang eh. Okay. Ang gown mo, pinadala ko na dyan. Huwag ka na rin pumasok. Ako na lang munang bahala dito nang makapagpahinga ka ng maayos. Basta't huwag mo kalilimutan na kailangan 7, nandito ka na. Thank you, Yan. You're welcome. Basta ikaw. Nakangiting sabi ni Yana. Kahit hindi naman kita ng kaibigan niya ang kanyang pagngiti. Sa kabilang dako naman, nakangiting tinignan ni Calix ang kaibigan. Kanina pa kasi ito pabalik-balik sa salamin para tignan ng sarili. Kung makakilos ka naman, parang ngayon ka palang makakasama ng isang party. Alam mo bang nakakahilo kang tignan? Sita ni Alex kay Greg. Excited lang akong makita kung ano magiging reaksyon ng asawa ko pag nakita niya na ako. Anya sa kaibigan. For sure maiiyak yun pag nakita ka. Alam naman natin na matagal ka nang hinihintay ng asawa mo. Me too. Maiksing sagot niya sa kaibigan. Pagsapit ng gabi, ay mabilis lang na natapos si Greg sa pagbibihis niya. Siya na lang mag-isa sa kondo niya dahil sinundo na ni Calix ang asawa niya at anak. Habang si Nika naman ay eksaktong alas 7 ay dumating na ito sa naturang party. Ang dami naman yatang tao. Ani Nika at hinanap ang kanilang mesa. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Yana kasama si Calix at ang anak nila. Hello, Tita Ninang! Nakangiting bati ng inaanak ni Nika sa kanya.
Hello baby, how are you? I'm always good, Ninang. Magiliw na ani ng bat. Eksaktong 8 p.m. Nag-umpisa na ang party. Masaya ang mga naroroon. Lalo pa at ang kadalasan sa mga nandoon ay mga dalagat binata na mga tauhan nila ni Nika. Ang party na ito'y para lang talaga magsaya tayong lahat. Pasasalamat na rin sa ginawa niyong walang sawang pagsuporta sa Yannick's Beauty Products. At hindi lang yun may special guest tayo ngayon na siya magpapakilig din sa ating lahat. Lalo na sa kanyang pinakamamahal na nandito rin. Sandaling tumikim ang MC bago nagpatuloy. At alam niyo ba na matagal nang gustong mayakap ni Boy si Girl? At oh my, ang ganda ni Girl Anya ng MC. Si Yana ay kinikilig nga pero si Nika ay lihim na kinakabahan. Kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam pero kusa na lang sumasagi sa isip niya na parang siyang sinasabihang maganda ng MC dahil sa kanya ito nakatingin. Masyado ka namang assuming, girl. Mahinang ani ng kabilang bahagi ng isip ni Nika. Mabilis niyang ipinilig ang ulo para sawayin ang laman ng utak niya. Pasalamat lang naintindihan ni Nika sa sinabi ng MC dahil lutang na siya at hindi niya alam kung saan na pumunta ang kabilang bahagi ng isip niya. At para sa ating special guest, magbibigay siya ng isang handog na awit para sa kanyang minamahal. Ang sweet niya talaga, promise! Pati ang baklang MC ay napatili rin, lalo pa nang mag-umpisa ng tugtog. Napahawak bigla si Nika sa kanyang dibdib nang dinumbulto ng sobrang kaba. Kaba na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nag-umpisa ng tugtog. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang pag-akyat ng kakanta sa stage. Kasabay ng pagsisimula ng kanta at pagkamatay ng ilaw, ang pag-akyat din ni Greg sa stage. Dala ang isang microphone. Halos hindi na makagalaw si Nika na nakatitig sa lalaking nagsimula ng kumakanta sa stage. Kusang tumulong mga luha ni Nika na hinayaan lang niya na magsipatakan sa kanyang pisngi. Nagpatuloy lang sa pagkanta si Greg. Kahit kita niya ang pagtulo ng luha ng asawa niya. Rest Your Love on Me ang title na kinanta ni Greg na hindi mo akalain na siyang kumakanta. Dahil sobrang ganda ng boses nito. Kahit si Calix at iba pang nakakakilala kay Greg, hindi alam na marunong pala siyang kumanta. Dahil ni minsan ay hindi naman nila ito narinig na kumanta. Pagdating ni Greg sa gitna, ay tumapat din kay Nika ang spotlight. Kaya sa kanya natuon ang atensyon ng lahat. Dahan-dahan nang bumaba ng hagdan si Greg habang kumakanta at pinuntahan ang umiiyak niyang asawa. How dare you? Umiiyak na sabi ni Nika nang makarating sa kinauupuan niya ang kanyang asawa. Natawa na lang ang lahat nang hampasin ni Nika ang dibdib ng asawa niya. Sabay yakap niya rito. Tinapos muna ni Greg ang kinakanta niya bago niya sinuklian ng yakap ang kanyang asawa. Why? Why did you do this to me? Umiiyak niyang sabi. I'm sorry, sweetheart. Alam kong matagal mo akong hinintay na bumalik. Sorry kung nag-alala ka dahil hindi ako nagpaparamdam sa'yo. Pero alam ng Diyos at ng taong malalapit sa atin palagi kitang pinababantayan kahit saan ka man magpunta. Dahil gusto kong iparamdam sa'yo na kahit nasa malayo ako, ay maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Ani Greg. Alam niyo rin ba na umuwi na siya? Tanong ni Nika sa dalawang kaibigan. Nag-peace sign lang si Yana. Ganon din si Calix. Ang dadahiya niyo! Natawa na lang din ang mga naroroon sa party dahil sa sinabi ni Nika. May hawak pa kasing mic si Greg, kaya't umeko ang boses ni Nika sa buong hall. Mabilis na binitawan ni Greg ang mic at kinabig ang batok ng asawa niya na siyang dahilan para magtilian ng mga naroroon. Napayakap na lang din si Yana sa asawa niya habang buhat nito ang anak nila ni Calix. Finally, magiging happy na rin ang buhay nila. Mahinang ani ni Yana. Yeah, sang-ayon ni Calix sa sinabi ng asawa niya. Nagsimula ng magsayawan ang mga naroroon
habang si Nika naman ay halos ayaw ng bitawan si Greg. "I've missed you so much, sweetheart." Mahinang bulong ni Greg habang yakap ang asawa niyang nakaupo sa kanyang lap. "Sabihin mo nga sa akin, bakit ngayon ka lang bumalik?" Ani Nika sa asawa niya. "Sasabihin ko mamaya. Sa ngayon kailangan na muna nating umalis. Gusto ko nang masolo ka." Mahinang anya saka pinatayo ang asawa niya. Matapos magpaalam sa kanilang kaibigan, ay kaagad nang umalis ang dalawa. At dahil wala ang katulong nila Greg ay malaya nitong nagagawa ang gusto nitong gawin sa kanyang asawa. "Hey, hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ngayon ka lang umuwi." Pero sa halip na sagutin ng kanyang asawa, ay siniil na lang niya ito ng halik. Tulad ng asawa niya, ay sabik din si Nika na makasama si Greg. Kaya't hinayaan na niya ang asawa niya sa gusto nitong gawin sa kanya. Parehong walang saplit ang dalawa na nakahiga sa kama. Saka palang sinabi ni Greg kung anong nangyari sa kanya sa abroad. Dahil mula nang makunan si Nika ay wala na rin siyang komunikasyon kay Greg. Dahil sa takot niyang magalit ito sa kanya. "Nung unang malaman ko ang nangyari sa anak natin, kung wala siguro si Calix na siyang pinabantay ko sa'yo, siguro ay naniwala na ako na gusto mo talagang ipakuha ang anak ko. Iisipin ko na lang siguro na kaya mo ginawa yun ay para makasama mo ng lalaki na matagal mo nang minamahal. Pero hindi eh, dahil lahat ng nangyayari sa'yo dito alam ko. Dahil kay Calix, hindi baling sabihin mo ng sigurista ako pero aaminin kong oo. Pagdating sa'yo, sigurista talaga ako. Alam mo ba na, gustong gusto kong magwala nung malaman ko na nalaglag ang anak ko. Mahirap para sa akin. Gustong gusto kitang damayan sa sakit na nararamdaman mo, pero wala ako sa tabi mo. Kaya hanggang iyak na lang ako dahil sa galit ko sa lalaking yun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mai-stress at hindi yun mangyayari. Pero wala na tayong magagawa. Siguro nga hindi yun para sa atin. Pero masakit pa rin." Ani Greg. Mas sumiksik pa si Nika sa dibdib ng asawa niya at niyakap ito. Ngayon niya naramdaman kung gaano siyang kamahal ni Greg. "I love you." Mahinang bulong niya bago siya tuluyang tinangay ng antok. Napangiti na lang si Greg nang sabihin yun ng asawa niya. Ang salitang yun ang matagal na niyang gustong marinig mula kay Nika. Alam niya na totoo yun, na hindi iyon isang panaginip. "I love you more, sweetheart." Bulong niya rito bago tuluyang nagpadala rin siya sa antok. Sinubok man ng panahon, naging mahina man sila. Pareho namang alam ng dalawa kung saan sila kakapit upang tumibay ang relasyon na nagsimula sa hindi maganda. Minsan, kung sino pa yung iniingatan mo, ay siya pang kukunin sa'yo para subukin ka kung hanggang saan ang tiwala mo sa kanya. Yun ang nangyari sa buhay nila Greg at Nika. Matapos malagpasan ng sakit na akala ni Greg ay kamamatay na niya at ang pagkawala ng anak nila ay mas tumibay pang relasyon ng dalawa. Lalo na nang biyayaan sila ng isa pang anghel na siyang nagpaingay sa kanilang bahay na dating tahimik. "Mommy! Help me!" Sigaw ni Alvin sa kanyang ina. Napangiti na lang si Nika habang pinagmamasan ng mag-ama niyang naglalaro sa labas ng bahay nila. 4 na taon na rin ang nakalipas. Parang kailan lang ay ipinagbubuntis niya ang kanilang anak ni Greg. Katulad ng dati, bawal siyang mapagod. Bawal siyang ma-stress. Kaya lahat ay ginagawa ni Greg. Maalagaan lang siya ng maayos. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na si Greg ang lalaking ayaw na niyang makita noon. Pero hindi na niya kayang mawala ngayon. Dahil sa sobrang minamahal na niya ito. Pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman noon kay Jade. Wakas.